kahit na sa mga ibang mga munisipyo, dinarayo talaga sila. Oo. Okay. Ito po bang dalawang resort neto accredited ng DOT? Kasi di ba ito pong Captain's Peak ay wala siyang accreditation from the DOT? Sa ngayon, kaya nga hinihikayat natin sila na magpa-accredit. So ngayon hindi pa sila accredited. So lesson learned, they have to file for accreditation with the Department of Tourism. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Sa linya na po natin ngayon, ang Executive Assistant to the Mayor ng Municipality ng Sagbayan, Bohol, si Sir Felito Pon. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po naman, ma'am, sa lahat ng ating mga tagapakinig. Oo, salamat sir. Alam namin busy po kayo dahil ang dami pa rin mga kailangang ayusin dyan po sa mga problema na may kaugnayan pa rin po dito sa Itinayong Resort, dyan sa paanan nga ng Chocolate Hills. Ngayon pong sarado na ang Captain's Peak Resort. Ano na pong next na move ng LGU ng Bohol? The next move, ma'am, is the Mayor has issued an order to create a special investigation committee, and the investigation committee is now working for the review and assessment of all those resorts. No? It's not just Captain's Peak, but we are also investigating now the Sagbayan Peak and the Labachang. Oo. Let's talk about dito po yung dalawang iba pang resort na nabanggit nyo po. Saang area po ito nakatayo? Ano po ulit yung mga pangalan, sir? Sagbayan Peak and Labachang Water Resort. So pareho po ba ito na nasa Sagbayan, Bohol din, or nasa ibang town po ito? Yeah, it is within the municipality of Sagbayan po. Iba pa po ba yung mga sinasabi na mayroon din daw sa may bayan ng Carmen na nakatayong resort? Yeah, marami doon. Mas marami doon kaysa amin. Kasi yun ang pinakasentro ng Chocolate Hills. So, sa ngayon po, syempre ang pinapriority nyo, ito pong mga nakatayo dito po sa Sagbayan dahil hindi nyo na nga po sakop itong area ng Carmen Town. Pero base po sa inyong sinabi, sa mga nakarating na balita rin sa inyo, marami din po na nakatayo doon sa Carmen. Marami. Kasi when we say Chocolate Hills, nag-spread out yan sa 5 municipalities po. But especially the most concentrated number of Chocolate Hills are found in Carmen, Sagbayan, and Batuan. Oo. Puntahan natin, ito pong iba pang mga resort na nabanggit ninyo. May dalawa pa kaninyo na nakatayo. Operating pa rin po ba sila ngayon? Paano po? Napuntahan na po ba ninyo itong mga resort na binanggit kanina? Yeah, the investigating committee has already do the initial ocular inspection at sa lahat ng kanilang mga papers. Yung dalawang resort na mini-mention natin, meron silang ECC, no? But we try to look into if they are compliant to what is stipulated in the ECC. Yung itsura po nitong mga dalawang resort na iba niya pong nabanggit, halos kapareho din nitong Captain's Peak. Meron din pong pool, kumbaga pwede rin mag-overnight, ganun din po ba? Ganun din po. Meron silang swimming pool at mga cottages. Base po dito sa nabanggit ninyo, Labachang Water, tama po ba, resort? At saka yung isa, ano po ulit ang pangalan? Sagbayan Peak. Sagbayan Peak. Oo. Anong taon po nagsimula yung construction nitong dalawang resorts na ito? Ito po ba ay nauna doon sa Captain's Peak Garden and Resort? Yung Sagbayan Peak is nauna iyon. It's I think mga around more or less mga 20 years, if I am not mga 10. Basta I cannot figure out the exact date. Pero mas una iyon kaysa sa Captain's Peak. Pero yung Labachang, bago pa lang yan ata. Mga around murag kasing at the same time, years lang ata or 2 or 1 year ang difference nila sa Captain's Peak. In terms of their longevity. Ito pong Sagbayan Peak, kung sinasabi nyo sir na more than 20 years na, is it parang di ba too late ang LGU na ngayon lang i-check kung compliant po ba sila doon sa ECC? Actually, sinicheck natin, pero dahil sinicheck yan ma'am actually, no? Kaya nga nagkaroon ng dating ECC yan. Kaso lang, dahil sa mga pangyayari, this is the cause of the trending, yung Captain's Peak. So, minabuti na lang natin na i-review sila. No? Oo. I-review, oo. So, chine-check nyo naman po, pero magkakaroon ulit ng review. Base po sa mga datos na hawak ninyo, when was the last time na nag-check po ang LGU dito sa mga resorts na naitayo na sa paligid ng Chocolate Hills? As far as our building officials, they have conducted that, I think that was last January this year. January this year lang po? Actually, nang pumutok ang Captain's Peak, ma'am, last year, may ginagawa namang inspection ang ating sa kanilang mga structures, no? Opo. Yung ating mga OBO official, last year. Yun pong sinasabi ng ilang mga pumupuna dito po sa mga resorts nga na nakatayo dyan sa paanan ng Chocolate Hills, at nagsasabi na hindi nga lang po dapat DNR ang sinisisi dito dahil maraming kailangan din kuning permits sa LGU dyan po sa Bohol. Pagkukulang po
ng LGU kung bakit nagsulputan itong mga resorts na ito? Ano pong komento nyo doon? On our part, ma'am, we are not blame shifting to anybody, no? Maliit lang po ang bayan ng, it's a fourth class municipality. In terms of area, maliit lang po at marami ang population. So there is a need for us really to develop our own municipality, that we should not be dependent so much on the national government. Kaya nga, in consonance with the program of the national government and the provincial government, na lahat ng mga LGU ay dapat magsusumikap para umasenso naman po sila. So we are so glad nga yung mga local investors ay nagpupursige naman. So kaya lang we have to follow the law, and that is our always we always stated, no, with clarity to all potential investors coming into municipality of Sagbayan. Pero naiintindihan natin na kailangan yung investors, kailangan yung mga infrastructures para makapagbigay po ng mas maraming trabaho dyan sa mga kababayan natin sa Sagbayan. Base sa mga meetings po na nagkaroon na kayo with the LGU officials, saan nagkulang ang Sagbayan? Dito po sa aspetong ito ng may resort na mga nakatayo dyan sa protected area. Under investigation, ma'am. In fact, the legal team central office of the ILG in Manila, we're here 3 days since Monday up to today. No, in fact, the secretary of the ILG sasalubungin namin ngayon, ma'am. Kaya nga nandito ako sa field to investigate further, no. So 3 araw po ang ginugugol ng legal team ng DILG Central Office, no, from Monday to Wednesday. At ngayon pumunta naman yung secretary ng DENR ngayon. So 2 secretary po ang aming sasalubungin ngayon para dyan. So nagkaroon na nga ng investigation, ma'am, no? At we are waiting for the report of that investigation of the legal team, no, ng DILG. Sir, good morning po. Si Gerard de la Peña po ito. Tatanong ko lang po, yes, Sir Jerry. Good morning. Itong Sagbayan Peak at saka Labachang Water Resort, sa ngayon po ba ay operational po itong dalawang ito? Operational pa sila hanggang ngayon. There is wala pang closure order or revocation kasi meron silang ECC, no? Updated ECC, but we have to assess and review. Kaya nga yung Special Investigation Committee ay binubuo para dyan. Sir, kumusta itong, kumbaga sa siguro as business, kamusta po ba itong dalawang resort nito? Kasi ito po, personally, I went to Bohol many times in the recent past, pero parang yung mga tour guides po namin, walang nababanggit na may resort pala dito sa Sagbayan, dito sa mismo, sa portion ng Chocolate Hills. Ito po bang mga resort na ito ay talagang dinadayo po ng mga turista? Dinadayo sila, sir, not just sa mga locals natin, kundi kahit na sa mga ibang mga munisipyo, dinarayo talaga sila. Oo. Okay. Ito po bang dalawang resort neto accredited ng DOT? Kasi di ba ito pong Captain's Peak ay wala siyang accreditation from the DOT? Sa ngayon, kaya nga hinihikayat natin sila na magpa-accredit. So ngayon hindi pa sila accredited. So lesson learned, they have to file for accreditation with the Department of Tourism. Sir, sa ngayon ba may mga existing applications pa for other resorts na malapit or nasa mismong paanan po ng Chocolate Hills? Sa inyo po sa Sagbayan? Merong isa na mag-a-apply pa lang pero pinasara na namin. Bakit po, sir? Ano pong pinasara namin? Hindi pa nga step 1 Pinasara na namin dahil walang kaukulang permit ba? At dahil sa pangyayari ito, kaya we advise them to temporary shut down their ongoing activity. Sir, gusto ko lang pong maintindihan po siguro na 'di ba ito pong Chocolate Hills ay protected area, no less by the United Nations, Pero ano po ba 'yon? Basta may ECC from the DENR, papayagan niyo pa rin po makapagtayo doon po sa Chocolate Hills. Ang law naman, sir, is papayagan kung merong ECC, no? But they have to comply what is in the ECC kasi very clear and specific yung ECC. Pag hindi nila sinusunod kahit na meron silang ECC, ay violation po 'yon. At merong kaukulang penalty 'yon. Sir, how do we ensure po na sumusunod po sila doon sa parameters na sinet ng according to their ECC? Kasi apparently itong Captain's Peak parang nakalusot po. May mga structure sila na that went over and beyond what is allowed of them to do. Yung PAMBI, yung Protected Area Management Board ay the principal agency passed by DENR to monitor and inspect, no, the area of not only of Captain's Peak but all other resorts na nagpaplano pa nga magpatayo, no.
Sila yung sa structure naman, yung OBO natin, no, yung building official natin sa structure. Nako sir, marami tayong... Okay, go ahead po sir, sorry. Go ahead. Yes sir, go ahead sir. Ayun sir, marami tayong mga listeners and viewers na mga millennials at mga Gen Zs na talagang adept sa pagre-research po sa internet. Kapag i-google nyo po itong Sagbayan Peak, makikita po doon na ginawa ng landscape ang peak ng Borol. Now, everyone's question is paano po ito nabigyan ng ECC or paano inalaw ng LGU na magkaroon po ng ganyang changes sa mismong Borol? Opo, totoo po yun. Sinabi ko po, meron silang ECC at napapaloob sa kanilang ECC yung viewing deck. Iwan ko sa DNR kasi they should be the one conducting the monitoring and inspection. Kami din nagtatanong bakit pinahinintulutan niya, no? Okay, so on your part po, as long as payagan ng DENR ito according to their ECC, i-allow po ng LGU? We to the line what is approved by the DNR. Kasi napapaloob doon sir sa kanilang ECC na inisyo na yung regional office, pati yung EMB, pati yung PAMB, sila ang magmo-monitor at mag-inspect kung compliant pa talaga ang isang establishment sa ECC na inisyo nila. Merong periodic inspection supposedly yan sir. Malinaw po yan sa kanilang inisyo na ECC. So you're saying po itong ganito po wala na po sa kamay ng LGU but with the DENR and the provincial environmental unit. As far as monitoring and inspection, yes. Yung sa OBO official naman nag-issue din ng should we say building permit, no? Nag-issue ang ating building official na building permit alinsunod doon sa ECC. Okay, ito sir Labatyang Resort. Ito para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, meron ding swimming pool. How is this different po doon sa pool na controversial na pool ng Captain's Peak? At in such a way na ito pong Labatyang ay nag-ooperate pa rin at yung Captain's Peak ay hindi na po. How is this different po? The reason why we shut down the Captain's Peak, it is because of the issuance of the temporary closure order by DENR. So we revoked their business permit to operate. No, kasi may order yung DENR sa nagbigay nila notice of violations and advising the establishment na i-close sila. So nire-revoke natin yung lisensya on the basis of the statement of DENR. Now, going to the Labatyang, meron silang pinapakita sa atin na ECC, pero titingnan pa rin natin sa Special Investigation Committee kung merong paglabag ang Labatyang. Kahit ang Sagbayan Peak patuloy pa rin yan na iimbestigahan, no, ng investigation committee. Kung merong paglabag, mananagot sila talaga. Oo. Sir, kanina po nabanggit po ninyo na ang Sagbayan ay 4th class municipality. Ano po ba ang pangunahing kita ng inyong munisipalidad? Kayo po ba ay mainly tourism destination o iba po? Ang primary means of livelihood dito ay farming, agricultural town tayo sir, no? At kami natutuwa on the other side kasi mayroong dahil maganda naman ang Sagbayan, may mga chocolate hills ka nga. So naka-attract ito ng mga local investors na mag-invest at nakakatulong iyon sa livelihood, no? Nag-a-address din ito ng insurgency kasi yung insurgency natin dito sa Sagbayan kasama yan ang component yung issue ng poverty, no? So kahit paano nakakapag-generate ng employment sa mga tao natin dito, no? So kaya binabalansin natin yan sir. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman